Madaming uses ang ingredient na to, tulad ng ginagamit sa frosting, pang-dip sa mga fruits and veggies, pampakrimi ng mga pasta sauce, pangsahog sa iba-ibang ulam. Pero ang mahal ng cream cheese, di ba? Ang good news is, pwedeng-pwede nyo palang gawin ito sa bahay lang. So, unang ingredient ay water. Naglagay na ako dyan sa pot, pero naka-turn off pa dyan yung stove. Ang next ingredient ay powdered milk. Yan. So, haluin nyo muna hanggang ma-dissolve yung powdered milk. Then, pag na-dissolve na, i-turn on nyo na yung stove at high heat until nag-simmer na yung water. Tapos, pag nag-simmer na, ibaba nyo na yung heat into low. Tapos, nag-add na ako dyan ng vinegar. Bali, 6 tablespoons lahat yung i-add nyo, pero i-add nyo siya 2 tablespoons at a time. So, 2 tablespoons muna ng white vinegar ang nilagay ko dyan. And then, ayan, hinalo-halo ko slowly para hindi ma-break yung curds. Kasi magpo-form siya ng curds kapag naglagay ka na ng vinegar. Then, after a few seconds, nilagay ko na ulit yung second set ng 2 tablespoons na white vinegar. And then, mixture ko rin gently para nga hindi mag-break yung curds. Ayan, nakikita nyo, lumalaki na yung curds. Unti-unti. Then, pag nag-separate na yung curds dun sa water, yan, pwede na nyo nang i-add yung last set ng 2 tablespoons ng white vinegar. So, yan, lumalaki na ulit yung mga curds. Ayan, so, pwede nyo nang turn off yung heat kapag ganyan na siya. And then, naglagay na ako ng strainer sa container at saka yung cheesecloth. At pinur ko na yung curds. Ayan, kailangan mo kasi ng cheesecloth para ma-strain yung curds ng mabuti. So, yan, pinur ko na lahat ng curds. And then, squeeze nyo yung excess whey. So, ayan, yung liquid na yan, yun yung whey. Actually, yan, full of protein. Pwede siyang inumin. Yung liquid na na-strain. Tapos, let the curd sit for 15 minutes para ma-drain yung excess na whey. Pag na-dry yan, after 15 minutes, pwede kayong maglagay ng konting whey. At kung meron pa siyang excess whey for after 15 minutes, squeeze nyo. Then, ilagay ko na yung curd sa food processor. And then, agad ako dyan ng salt. Depende na kung gaano ka-salty ang gusto ninyo. Yung iba, naglalagay naman ng herbs para maging flavored cream cheese. Blend ko siya hanggang maging smooth ang cream cheese. Nga po pala, huwag niyong kalimutan, paki-follow po ako dito at paki-subscribe sa aking YouTube channel. And then, ito na, ready na ang cream cheese. Pwede nyo na siyang gamitin. Ang sarap niyan. Malinamnam yung lasa niya. O, diba? Nakagawa na ako ng homemade cream cheese. Nang hindi mahal ang mga ingredients. Nakikita nyo lang sa bahay. So, kung hindi nyo pa gagamitin yung cream cheese, ilagay nyo muna siya sa isang airtight container at ilagay nyo sa ref. So, dito, nilagyan ko muna ng cling wrap yung plastic container bago ko ilagay yung cream cheese para hindi siya dumikit. So, next time, pag kailangan nyo ng cream cheese at gusto nyo makatipid, gumawa na lang kayo ng sarili yung cream cheese sa bahay. Dito, nakagawa ako ng isang bar ng cream cheese with just 2 cups of powdered milk. O diba, ang laki ng matitipid nyo. Ang isang bar ng cream cheese, pag bumili kayo, nasa 140 plus yun. So ito, pwede na ilagay sa ref ang cream cheese na naging burger. Char!